Good day everyone. Today I will discuss the Presidential Decree number 532, Anti-Piracy and Highway Robbery Law of 1974. Presidential Decree number 532, also known as the Anti-Piracy and Highway Robbery Law, was enacted in the Philippines in 1974. The law was implemented to address the growing issue of piracy and highway robbery that pose a significant threat to the security, safety, and economic stability of country. During the 1970s, the Philippines faced a rise in incidents of piracy and highway robbery. Criminal syndicates target ships and sea, looting cargoes, and causing financial losses to business. Additionally, armed criminals would ambush bicycle on major roads, robbing passenger and cargo. To combat this crime, President Ferdinand Marcos signed Presidential Decree number 532 into law. The decree aimed to strengthen the legal framework and empower law enforcement agencies to effectively suppress piracy and highway robbery. The law granted broader powers and authority to law enforcement agencies such as the Philippine National Police and Philippine Coast Guard to prevent and suppress piracy and highway robbery. It imposed stricter penalties for offenders, including imprisonment, fines, and even the death penalty in certain cases. The implementation of Presidential Decree number 532 had a significant impact on reducing incidents of piracy and highway robbery in the Philippines. It helped restore confidence in the transportation system, ensured safer travel for passengers, protected business from financial losses, and established a secure environment for trade and commerce. So, in summary, ang Presidential Decree number 532 o Anti-Piracy and Highway Robbery Law ng 1974 ay ipinatupad upang labanan ang piracy at highway robbery sa Pilipinas noong dekada ng 1970. Ang batas na ito ay naglalayong protektahan ang kaligtasan ng mga mamamayan, itaguyod ang seguridad sa transportasyon at pangalagaan ang interes ng ekonomiya. Nilagdaan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos at nagbigay ng mas malawak na kapangyarihan sa mga tagapagpatupad ng batas upang supilin ang mga krimeng ito. Ang pagpapatupad ng batas na ito ay nagresulta sa pagbawas ng mga insidente ng piracy at highway robbery. Nagpabalik ng tiwala sa sistema ng transportasyon at nagtaguyod ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga mamamayan at negosyo. Next is advantage. Here are some advantages of this decree. Number 1, enhanced maritime security. So, nagbibigay ang batas ng legal na balangkas upang labanan ang mga insidente na pangingitid sa mga karagatan ng Pilipinas. Pinag-ibayo nito ang kapangyarihan ng mga ahensya ng batas tulad ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group na gumawa ng kinakailangang hakbang upang maiwasan at masupil ang mga insidente ng pangingitid. Tumulong ito sa pagprotekta sa mga ruta sa karagatan at tiyaking ligtas ang mga lokal at international na sasakyang pandagat. Number 2, deterrence of criminal activities. So, nagtakda ang batas ng malaswang parusa para sa pangingitid at pang-hold up sa mga daan, kabilang ang pagkukulong at multa. Ang mahigpit na pagpapatupad ng parusa ay nagsilbing hadlang sa mga ganitong
kahalayang gawain. Ito ay nakatulong sa pagbawas ng mga insidente ng pangingitid at pang-hold up na gumawa ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga mamamayan at bisita. Number 3, protection of limbs and property. So sa pamamagitan ng pag-address sa pangingitid at pang-hold up, naglalayon ang batas na protektahan ang mga negosyo na nakaugnay sa kalakal at transportasyon sa karagatan. Tiyak nito ang ligtas na paglalakbay ng mga kalakal at commodity na nagbawas ng panganib ng pagnanakaw at pagkawala. Ito ay lumikha ng magandang kapaligiran para sa lokal at international na negosyo upang lumago na pagpapalakas sa pag-unlad ng ekonomiya. Number 4, promotion of economic growth. So, nagbibigay ang Presidential Decree number 532 ng kapangyarihan sa mga ahensya ng batas na gumawa ng protektibong hakbang laban sa pangingitid at pang-hold up. Ito ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihang magpatrolya, hulihin ang mga sospek at magtipon ng ebidensya. Sa pamamagitan nito, pinatatag ang pangkalahatang kakayahan ng mga ahensya ng batas sa paglaban sa kriminalidad at pangingitil, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Number 5, international cooperation. So, ang Presidential Decree number 532 ay nagbigay daan sa Pilipinas na makipagtulungan sa iba't ibang bansa at pandaigdigang organisasyon sa pagsugpo ng pangingitid. Kasama dito ang pagbahagi ng impormasyon, intelihensiya at mga pinakamahusay na pamamaraan upang mabisa ang laban sa pangingitid. Sa aktibong pakikilahok sa mga pangdaigdigang pagsisikap, ipinakita ng Pilipinas ang kanyang dedikasyon sa pagpapanatili ng seguridad sa mga karagatan at kontribusyon sa pandaigdigang paglaban sa pangingitid. So, mahalaga ring tandaan na ang epektibong pagpapatupad ng anumang batas ay nakasalalay sa implementasyon at pagpapatupad nito. Kaya't mahalagang magpatuloy ang mga pagsisikap at kooperasyon ng mga kinaukulan upang mapanatili ang mga benepisyo nito at tugunan ang mga bagong hamon kaugnay ng pangingitid at pang-hold up. Sa kabuuan, ang Presidential Decree number 532 ay naglaro ng mahalagang papel sa pagsugpo ng pangingitid at pang-hold up sa Pilipinas. Nagpataas ito ng seguridad sa mga karagatan. Naghadlan sa mga kriminal na aktibidad, nagproteksyon sa mga negosyo at kalakalan at pinalakas ang mga pagsisikap ng mga ahensya ng batas. So, kung meron tayong advantage, meron din tayong disadvantages. So, it is important to consider its potential disadvantages as well. Here are some potential drawbacks of this decree. Number 1, insufficient resources and capacity. So, ang epektibong pagpapatupad ng anumang batas ay nangangailangan ng sapat na mga pagkukuhanan at kakayahan. Isang imposibleng kahinaan ng Presidential Decree number 532 ay ang kakulangan sa sapat na mga pagkukunan kabilang ang mga tauhan, kagamitan at pondo. Upang lubos na labanan ang mga insidente ng pirata at highway robbery, ang kakulangan sa mga pagkukunan ay maaring limitahan ang kakayahan ng mga ahensya ng batas na magpatrolya, mag-imbestiga
at manghuli ng mga sospek ng epektibo. Number 2, challenges in enforcement. So, ang mahigpit na pagpapatupad ng batas sa buong malawakang teritoryo ay maaring maging hamon. Ang Pilipinas ay bumubuo ng maraming mga isla at mga baybaying lugar na naging sanhi ng pagiging mahirap na batayan at tugunan ang mga insidente ng pirata sa tamang panahon. Ang komplikasyon at lawak ng mga geographical na katangian at mga ruta sa karagatan at kalsada ay maaring magdulot ng hamon sa epektibong pagpapatupad ng mga provision ng batas. So, number 3, involving tactics of criminals. Ang mga kriminal na sangkot sa piracy at highway robbery ay madalas na nag-a-adapt ng kanilang mga taktika upang maiwasan ang mga ahensya ng batas. Habang nagbabago ang teknolohiya at mga pamamaraan ng mga kriminal, kailangan ang patuloy na pagpapasaayos at pagpapabuti ng mga estratehiya sa mga umuusbong pagkabigo na sumabay sa mga sumasabay sa mga umusbong na trend at taktika ay maaring limitahan ang epektibong pagpapatupad ng batas sa paglaban sa mga sa piracy, highway robbery. Number 4, limited international jurisdiction. So, bagamat ang Presidential Decree No. 532 ay naglalayong labanan ang piracy at highway robbery sa loob ng mga karagatan ng Pilipinas. So, maaring may mga limitasyon ito kapag ang mga krimen ay nangyari sa international na karagatan o kinasasangkutan ng mga dayuhan. Ang pakikipagtulungan sa ibang bansa at international ng mga organisasyon upang labanan ang transnational na piracy ay maaaring magdulot ng mga hamon dahil sa mga komplikasyon sa jurisdiction at mga pagkaiba sa mga legal na framework. Number 5, unintended consequences. So, tulad ng anumang batas, maaring magkaroon ng di inaasahang mga epekto ng Presidential Decree No. 532. Halimbawa, ang mahigpit na pagpapatupad at parusa ay maaring magdulot ng sobrang paggamit ng pwersa o paglabag sa mga karapatang pantao. Kung hindi maingat na binabantayan ang pagbabalanse ng pangangailangan para sa seguridad at protektahan ng mga individual na karapatan ay mahalaga upang matiyak na ang batas ay ipinapatupad sa isang patas at makatarungan na paraan. Mahalagang kilalanin ang mga posibleng mga kahinaan na ito at patuloy na suriin at tugunan sila upang mapataas ang epektong pagpapatupad ng batas sa paglaban sa piracy at pang-abot sa kalsada. Ang regular na pag-evaluate, monitoring at pag-ayos ay makatutulong upang maibsan ang mga kahinaan nito at ma-maximize ang mga benefits. Here are three specific examples of provisions found in Presidential Decree No. 532, the Anti-Piracy and Highway Robbery Law of 1974. Number 1,
Section 3 of Decree established the penalties and punishment for piracy and highway robbery. So stipulates that any person found guilty of committing piracy or highway robbery shall be punished by reclusion per perpetua, life imprisonment, or death, depending on the circumstances and gravity of the offense. In addition, the decree also allows for the confiscation of forfeiture of any vessel, bicycle, or instrument used or intended to be used in the commission of piracy and highway robbery. Number 2, Section 5 empower law enforcement officers to conduct searches, seizures, and arrests without warrant in case of suspected piracy or highway robbery. So this provision allows the authorities to take immediate action to apprehend and prevent criminal activities related to piracy and highway robbery. It also provides protection for law enforcement officers acting in good faith during the performance of their duties. Number 3, Section 7 of Decree established the creation of special courts known as piracy and highway robbery courts. So these specialized courts are the tasked with handling cases specifically related to piracy and highway robbery. The provision outlines the jurisdiction composition.